Gusto kong lumaban sa tawag ng tanghalan sa Manila. Kinulit ko ang nanay ko. Ayaw niya akong kumanta. Doon ako naiyak. Parang bumalik ako doon sa time na lagi kami nag-aaway. I haven't talked about this before. Malaki kasalanan niya kasi hindi ka anak ng tatay mong kinikilala. Umiyak ako, sabi ko, hindi ako anak ng tatay ko. Paano nasasaktan ng isang dulce? Hindi ko na nga alam kung paano sa dami na ng klaseng sakit. Diretsahan, sino yung anak mo na ngayon ay may bumabara sa puso? Kasi tatlo yun eh. Kung may isang bagay ka na gustong hiningin, ano yun? Actually, hiningi ko lang naman sa Panginoon talaga, sabi ko. I don't have to have them anymore in my life. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Sinong mag-aakala ng isang dulce na pinapalakpakan, hinahangaan, may kakaibang boses, dilubyo ang dating pagkumanta, ay isang batang napuno ng maraming pangarap. Pangarap na tinuloy-tuloy kahit sabihin pang pinagtatawanan siya dahil sa gusto niya talagang kumanta. Pero tanong nga natin, anong klaseng buhay ba meron ang isang dulce? Puntahan natin ang lugar ng Cebu. Silipin natin si Tess habang siya ay nangangahoy. Kasi ang aming lugar ay baryo talaga sa Villa Bulsita, Bulacau, Pardo, Cebu. And ang lugar namin, malapit kami sa ilog. Noong araw kasi hindi pa masyadong maraming tao, maraming fields. Taniman ng mais, taniman ng kamuting kahoy, may tubo, may mga mani, ganyan. Lahat yan, kumbaga laborer ako doon. Doon kasi wala nga kung bata ka na nagtatrabaho. Basta kasama ka doon. And then, dahil sa gusto ko na talagang mag-aral, yung alam mo, yung puro ganito na lang gagawin ko. Kanta ako ng kanta. Nagpapatulog ako ng younger na kapatid ko sa duyan. Kinakantahan ko. Para makatulog, kanta ka Oo, ng kanta. kinakantahan ko. Tapos, titinda ka ng santol, ng mangga, sa mga naglalaba sa ilog, ganoon. Sabi ko, ito na lang ba ang gagawin ko sa buhay ko? Sabi ko, gusto ko na mag-aral. Ang pag-aaral pala, kailangan 7 years old. 5 years old pa lang ako. Punta ako sa community school. Yung talagang baryo na school, na hindi talaga siya yung matatawag mong elementary school, na medyo maayos yung building. Ganun. Ito, community school. Parang pawid-pawid lang. Parang, oo, ganun pa talaga. Totoo. Tapos, sabi ko gusto ko mag-aral, hindi pa pwede. Yung sabi mong igaganyan, parang hindi pa talaga pwede. Ayaw pa umabot. Abutin ang tenga, oo. Sabi, hindi pa pwede. Sabing ganun. Sabi ko, gusto ko mag-aral eh. So, meron silang pinapatest sa akin, like, may sinusulat, ganyan-ganyan. So, in other words, natanggap ako. Nag-start ako ng grade 1 ng 5 years old actually. So, biruin mo, ilang taon lang ako. Gumraduate ako ng elementary. And yun ay isang napakalaking achievement. Dahil sa, ang nanay ko, nung 5 years old ako, nung grade 5 na ako, ayaw na niya akong pag-aralin. Ang sinasabi niya noon, umabot ka na sa grade 5. Kumbaga, maswerte ka, umabot ka sa grade 5 kasi siya hindi siya nakaakyat ng school kahit grade 1. So, meron siyang parang, alam mo yon yung hinagpis na noon, hindi siya pinag-aral ng nanay niya. Buti nga daw ako, pinayagan niya. So, sabi ko, isang taon na lang naman. Sabi ko, ituloy ko na yung grade 6. Kahit paano yung grade 6 kasi, gagraduate ka. Ipinursige ko yun against her will, pero sabi ko kailangan makatapos ako. Tapos, sa graduation, sabi, magsusuot ka ng puti, gano'n. Siyempre, sabi, hahanap ng pabiling tela. So, meron doon sa Colon Street sa Cebu na, alam mo yung mga retaso, doon sa karton sa labas ng tindahan. So, doon kami nagbungkal, may mga puti na pwede mapagdugtong-dugtungin, iba-ibang klase tela. Retaso, sa kamay tinahi. Kasi kailangan kong magkaroon eh. At least sa mama ko, nagsikap din siya na makabili kami, pero maigsi talaga. So, nangyari, graduation, kung ang normal ay hanggang tuhod yung damit at hanggang dito, ako yung naka-micro mini. na may bloomer. At yung sleeves ko alanganin, ito nga, ang nakakatuwa doon, sabi ko, you know what? Recently kasi, kinantahan ko yung mga teachers, no? Kasi kailan lang nagkaroon ng National Teachers Month. So bumalik ka ron sa eskwelahan na yun? Hindi doon. Na-invite ako sa Dumaguete. Somehow kasi, each time na meron akong panahon kumanta para sa mga teachers, lagi ko itong naikukwentong-kwentong ito. Yung gusto ko lang kasi din na ma-uplift yung feelings nila, di ba? Na yung merong nakakaalala sa kanila, sa mga mabubuting ginagawa nila. Although
alam ko merong reklamo ang ibang mga kabataan na merong mga hindi naging mabuting experience. But ako, I would like to honor the teachers na naging malaking bagay sa pag-attend ko ng elementary school. Meron kasi, pangalanan ko na nga siya. Kasi lagi kong sinasabi, but I forget to mention her name. Ang pangalan niya, Macrina Bacalso. Noong grade 6 na ako, nakita niya na talagang, ngayon buhay pa siya Nung minsan nagka-reunion, nagkita kami, sabi niya, lagi daw talaga ako nagvo-volunteer. Yung talagang kumikilos akong kusa, sabi niya ganoon. At that time, hindi ko alam yun. Gusto ko may relevance ka, no? So that time, sabi ko sa kanya doon sa reunion, ma'am, sabi ko, duda ko doon sa graduation na yun. Ginawan mo lang ako ng paraan na kunyari, mag-balay-balay dance ako, kahit di naman ako marunong. Pinagsayaw niya ako sa Tales from Vienna Woods. Sabi ko kasi, ang tela namin maiksi, tapos hindi kasya doon sa magiging normal na size na length ng damit. Ginawa mo akong kunyari balay-balay dancer na meron akong binubuksan na letrang ganyan na merong gumawa siya ng gimmick na past, present, future. Gaganunin ako, ganyan, past, present, future, ganun. Tapos, ang nanay ko, basta ginawa niya ako ng paraan na, ang sabi ng teacher na, gawa na rin din ako ng butis. Yung butis, dapat, di ba, merong goma sa ilalim. Para, wala. Kaya ang kada sayaw ko, tumatumbling ako sa entablado. Kasi, ang entablado, bagong floor wax, di ba? So, lagi akong may disgrasya nung talaga, Mardy. So, anyway, nakaraos ako na ganoon, pero kaiba. Para bang, ang fashion sense ko raw, ever since, iba na talaga. Pero hindi ako nahihiya. In a way, nung ever since, makapal talaga mukha ko. Kasi, if I want something done, or alam ko mayroong mangyayari dito, mayroon akong magagawa dito, may mapapala. May determinasyon ka talaga. Noon pa pala, may determinasyon ako talaga na hindi hadlang sa akin yung kahirapan, yung kung anong wala ako. Hindi, laging may paraan. Nung makatapos ka ng elementary, high school, Hindi na ako nakapag-high school kasi hindi kayang mag-enroll. Kasi that time, 14 pesos ang enrollment. Noon medyo malaking halaga yun. Ang nangyari, sa totoo lang nakakatuwa kasi Facebook, di ba, ang dami mo ngayong nakikita yung mga dati, mga classmates. May mga nagsabi, classmate kita noon sa high school. Actually, pumapasok ako sa isang high school, hindi ako enrolled. Nakikilang ako. Alam mo yun, meron akong best friend na naging ninang na ng anak ko. Ang uncle niya ang principal, parang niya ako, ini-smuggle. Kumbaga na ilulusot niya ako, tapos papasok ako sa kahit anong classroom na bukas, parang nakikisit in ako. Whether it's first year o second year, basta makinig lang ako. Whatever I can learn from that lang. Tapos, dumating yung time na bawal na akong pumasok sa harap kasi wala akong uniforme. May uniform yun na aqua blue na palda, puti na top. Tapos, ginagawa ko, sumasampa ako sa pader sa likod, dumadaan ako sa semeteryo. Kung saan may bukas, sasali ako. Totoong nakikita nila ko sa high school na yun. Pero nangyari yun, yung first year na yun, and then natigil because gusto kong lumaban sa tawag ng tanghalan sa Manila. Kinulit ko ang nanay ko. Ayaw niya pa rin pumayag. So, habang nag-aaral, habang pumapasok ako dun sa high school, actually, University of the Visayas yun na Pardo branch. Tapos, alam mo yung bukong, yung sasakay ka sa jeep na walang pamasahe, sasakay ka lang sa hagdanan, sabit. nakasabit ka. Para makarating ako ng syudad, pupuntahan kong pier, kakausapin ko yung barko. Sabi ko, balang araw sasakay ako sa'yo, pupunta ako Manila. Ginaganon ko. Speaking of kakausapin, kung bibigyan natin ng pagkakataon mula sa kinauupuan ni Dulce, babalikan niya si Tis na noon ay walang-wala, nangangahoy, kumakain ng kamote, kumakain ng gabi, simpleng buhay. Kung babalikan ni Dulce si Tisi, ano unang gagawin mo kay Tisi? At Tisi? ano rin ang sasabihin mo sa kanya? Tisi, tama ang ginawa mo na hindi ka nanghina dahil sa mga panlalait o pag-aalipusan ng mga tao at ipinagpatuloy mo yung pananaw mo na merong bagay, merong mangyayari sa mga pangarap mo at huwag kang susuko. Tuloy lang. Kahit ano pa yung mga hadlang dyan, tumuloy ka lang. At alam mong merong kang mararating. Mararating, isarado natin ng bahagi ang buhay ni Tisi. Buksan natin. Paano nga bang nangyari? Ano ang kwento sa likod ng isang Dulce? Bakit siya nagkaroon ng puwang sa mundo ng musika? Paano nag-start to? Okay. Pagkatapos ng tawag ng tanghalan, napunta ako sa mga nightclubs, no? Tapos, umuwi kami ng Cebu dahil ang gusto ng nanay ko, umuwi kami ng Cebu. Kumbaga, laging siya talaga yung nasusunod. Dahil unang-una, ayaw niya akong kumanta. Kaya hindi niya ako suportado pagdating doon. Lumalaban lang talaga. So, isa yun sa naging struggle ko because ang nanay ko mismo, meron siyang fear eh. Meron siyang takot of something na hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi mo alam. May konting alam pero hanggang ngayon hindi namin nalilinaw yan. Kasi pumanaw na ang nanay ko. Ano yung nalaman mong konti? Maaaring in her days of... Kasi naging singer siya.
Noong namatay ang tatay ko, sinabi niya sa akin, sumikat din naman ako, may pangalan ako. Actually, nung sinabi niya yun, doon ako naiyak. Umapaw yung compassion ko sa mama ko na parang bumalik ako doon sa time na lag kami nag-aaway. At yung panahon na kung bakit siguro gusto niya akong protektahan. Pero hindi niya kasi talaga masabi sa akin kung bakit. Parang lahat lang harangan niya, harang. Kaya nag-aaway kami, nagkakasakitan kami. Pero noong pumanaw ang tatay ko na ayaw niyang pumunta sa burol, ako ang pumupunta sa bahay. Tapos sabi ko, mamadaling kita doon. Hindi, ayaw niyang pumunta. Anong rason? Doon siya nagkwento, may pangalan ako, sabi niya. Tapos kumanta ako sa mga general, sa mga kampo, ganyan. Pinakinggan ko lang. And then sabi niya, ayaw kong pumunta. Sabi niya, ayaw kong humarap sa papa mo kasi napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Naawa ako sa kanya. Ayaw ko na siyang uriratin. Hindi ko na tinanong kung bakit. Sa sinabi niyang malaki ang kasalanan ko sa kanya. Silipin natin ang kwento habang si Dulce kaharap niya ang kanyang nanay. Normal, mga awit ang kanyang ina. Umaalingaw-ngaw pa ba hanggang ngayon ang boses ng nanay ni Dulce sa isipan niya? Dulce, anong kanta ng nanay mo na hanggang ngayon ay hindi mo malilimutan? Meron siyang kantang, ang gitara ko nga gamay, makalipay, ug sa dughan mong nagsubo, makahupay. Yun ang lagi niyang kinakanta na meron siyang hawak na ukulele. May gusto ka bang sabihin sa nanay mo? Sa nanay ko? Sabi nga, di ba? Ang tao ay may kaluluwa. Pwedeng naririnig ang mga sinasabi natin. Kung meron kang isang mensahe habang inaawit mo ang kantang yan, anong gusto mong sabihin sa nanay? Todo alam kong nanay ko safe siya, no? Kasama siya ng Panginoon. The thought of parang sana naging mas maaga yung pag-ayos namin. Kasi towards the last 3 years of her life, naalagaan ko pa siya. Kahit nagdaano kagulo yung pinagdaanan namin, naalagaan ko pa siya. Pero syempre medyo dementic na, di ba? Well, kung sasabihin ko, Mama, sana noong earlier years, kung ano man yung fears mo, kung ano yung mga bagay na tinatago mo sa amin, kung ano yung sinasabi niya ngayon na malaki ang kasalanan ko sa papa mo, sana nasabi niya na sa akin noon pa. Pero since wala na siya sa harapan ko, tinanggap ko yun na parang naging part ng buhay ko. Kung sino man yun na, kasi later on meron ng kwento nagde-develop into something. Somebody told me, I haven't opened this before. Ikikwento ko ngayon dito. And there were people na ito na, sa life ko na ngayon na matanda na ako, somewhere along the way, merong lumapit. At mga hiwa-hiwalay na pagkakataon, hindi lang 3 beses. Nasabi na, nung tinanong ako na, anak ka ni ganito. Tapos, umiyak ako, sabi ko, hindi ako anak ng tatay ko. Kaya ano sinabi ng mama mo sa'yo? Sa mga pagkukwentuhan, sabi niya, may malaki siyang kasalanan sa papa ko. Sabi, malaki kasalanan niya kasi hindi ka anak ng tatay mong kinikilala. I haven't talked about this before, pero I don't want to go beyond this now na kinuwento ko sa'yo. May ganun na sinasabi. Masakit because parang naawa ako sa papa ko. Pero naawa din ako sa nanay ko na hindi nagkaroon ng resolve yun. Na hindi niya nasabi sa akin. Siyempre parang nandun ka ngayon sa panahon na nagtatanong-tanong ka doon sa ano ba yung alam niyo, anong kwento, anong nasasabi, di ba? Pero I'll just leave it at that na lang. Kasi anyway naman, since before namatay ang mama ko, nagkaroon na siya ng reconciliation with God. And we have reconciled kami mismo na nasasabi na namin sa isa't isa yung I love you kahit na nung matandang-matanda na siya, naging sa akin napupunuan na rin yun. And klaro din sa akin yung salvation ko that I will see her when the time comes. Kasi ang promise naman ng Panginoon when you surrender to Him, you have the Lord Jesus Christ in your heart. Kakasama ko siya. Isang kwentong matagal na ilihim, isang saradong aklat na ngayon ay nabuksan. Diretso kong tanong, okay lang nasagutin, okay lang hindi. Yung nakagawa ng kasalanan ng nanay mo sa tatay mo at sinasabi ngang hindi ikaw ang anak ng tatay mo, ginusto mo ba na makilala ang tunay mong tatay? Hindi na rin. Bakit? Masyadong wag na lang. Pero may ganong pinatutungahang kwento, pero wag na lang sa ngayon. Umaalingaw-ngaw, parang batingaw, nakakabingi ang tinig ng isang dulce. Hindi kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tinig ni Dulce ay napakalalim sa kanyang mga pinagdaanan? Yung dyan sa malakas na boses na yan, kasi nga naturingang, di ba nung araw nga sabi, lindol. Pero nakita ko yung na-appreciate ako nitong, ito na lang sa Manila na kumakanta ako, meron na sabi, you're a belter, ganyan. Tapos ang sabi nila, Senator Tito Soto, nila Danny Javier na, ikaw nagsimula niya nung nagkaroon na ng mga belters nga, nung sumikat na ito sila Regine, ganyan. Ikaw kasi nagsimula niya, sabi, kasalanan mo yan, niloloko nila akong ganoon. Pero, come to think of it, sabi
sabi ko, paano nga ba? Kasi napagkwentuhan yung mga, si Regine, nilulublob sa tubig ng tatay niya para mag-practice ng hininga. Si Desa, napainom daw ng gas. Yung mga ganyang kwento, ano daw sa akin? Alam mo, naalala ko tuloy yung Volta. Sabi ng anak ko, Ano yung Volta? ikaw mamang original na Volta. Okay. Kasi diba, nagkaroon ng movie si Ai na Volta. So I haven't seen it, but I think it's about kuryente, no? Noong kasing grade 5 ako, nagkaroon ako ng teacher na marami siyang anak, kailangan niya ng helper. So, kinuha niya akong, ang pangit sabihin na noon na yung teacher ko, hindi ako pumapasok. Nag-alaga Kasi ka. alaga ako mga bata, kasi kailangan kong kumita. Kasi kung mag-alaga ako that day, 50 centavos yun. Oo, Malaki yun, malaking 50 bagay sa centavos akin. yun. Imbis na nasa classroom ako, nandun ako sa bahay niya. Yung bahay niya, malayo lakarin. And that time, naglalakad ako ng nakapaa. Marley, wala akong tsinelas. Pupunta ako sa bahay nila na lampas pa ng tulay yun sa aming lugar. 3 anak, 3 bata yung alagaan ko. Lumaki ako na hanggang sa mga panahon na yan, wala kaming kuryente. So, hindi talaga ako marunong gumamit ng kuryente. So, doon, kailangan ko magsaing. Hindi ko rin naman alam na kasi alam natin yung palayok, naggagatong kami, di ba? Nangangahoy nga ako, di ba? Ito, sabi nung anak, ito yung lutuan, ganyan. Hindi ko alam yung power ng Rice stove. cooker na ba yun? Hindi. Yung tinutungtungan pa na noon yung coil, yung naitutungtong mo doon yung kaldero ninyo. So, nakasaksak sa kuryente, nakapaa ako, nakatungtong sa semento, hawak ko kutsara na wala namang kahoy na hawakan. Maggaganon ako ng kanin para magluto. Biglang gumanon ako. As in talagang, yun, hindi ako makaalis. Hindi ako makaalis. Ang alam ko lang, tatandaan ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, mayroong Diyos, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Walang makakatulong sa akin. Puro maliliit yung mga batang nandoon. But, sa kagaganon ko na, Diyos ko, tulungan mo ako, ganyan. Tabangi ko, ginoo ko, tabangi ko. Bigla akong na-pull out ng pagkalakas-lakas na may force na humila sa akin at nag-coil ako palabas ng pinto, nakarating ako sa poso. Ngayon, when I look back, kasi noon, hindi ko alam, nakaalis ako. Pero sabi nga, yung power nung kuryenteng napasok sa katawan mo, anong klase? Hindi ko alam anong voltahe kasi dito, tapos paa pa, di ba? Kuryenteng lutuan, nakakutsara dito, tapos nakatapak pa ako. So, I don't know. Wala lang, naisip ko lang ngayon yan, nabanggit mo kasi yung power ng boses. Wala naman sigurong connection yun na naisip ko lang na may ganun akong experience. Kaya siguro. See, yung boses mo, maalingaw-ngaw talaga. Praise the Lord. But I also believe really that there is a purpose for that voice. That really, ang voice naman talaga, din regalo ng Diyos. Wala naman tayong meron tayo kung hindi galing sa Kanya, di ba? Sa mga telebisyon, anong singing contest ang nilabanan mo, sinalihan? Noon, yung tawag ng tanghalan, talaga, yun ang una. This was in 1975. Yun na nga yung, pupunta ko sa barko, sabi ko, sasakay ako sa'yo. Nakasakay ka? Napilit ko ang nanay ko na lumaban sa tawag ng tanghalan. Kaso nga, sa haba ng pila noon, naalala mo ba si Bing Angeles? Yung Mang Tem-i ng School Bukol? Tem-i, gano'n? No, si ano yan? Si iba yon. Si Mang Tem-i, siya yung maitim! sa School Bukol. Gusto ko makaitim naman ako, sorry pa. Kaya Tem-i. Mang Tem-i. Medyo payat na yes. Ang pangalan niya ay Bing Angeles. So that time, siya ang audition master. Para siya yung nag-ano ng listahan. So nakapila ako noon sa, anong channel yun? Basta doon banda sa papuntang Rojas Boulevard yun eh. Na pipila kang malayo. Basta hindi dito yun sa Quezon City that time. Tapos, pagdating ko doon sa harap niya, ang sabi niya sa akin agad, alis. Bakit? Kaya nga, sabi ko, bakit po? Alis, ganyan. Ang kalabang ko na, puro ganun, di ba? Ako, liit lang ako noon 12 years old. Alis, sabi ko, hindi pa ako taga rito, nakikitira pa ako dyan sa Banawe, nakikitulog pa ako sa ilalim ng katre. Sabi ko, kung paalisin mo ngayon, gusto kong malaman bakit ako kailangan umalis. Yun na May rason. Bigyan mo ko ng rason. Sabi niya, 13 ang tinatanggap namin dito. Sabi niya, okay po, sabi ko. Malis ako, kumila ako ulit sa dulo. Kumila ako ulit. Tagal, init, kaya ganyan. Pagdating sa harap niya, sabi niya, kanina 12 ka, ngayon 13 ka na agad. Sabi niya ganun. Okay, sabi ko, so, kailan magiging 13? Mga 6 months after pa. So, umalis ako. Along that time na habang naghihintay kami, nag-audition ako sa mga nightclubs. Sa paligid, sa Inihaw, sa Victoria Peak, sa mga kung ano-ano dyan sa E-Road na yan. And purposely because, kung mag-audition ka, makakalibre ka ng dinner. Yun lang ang hangad mo talaga. Oo, makakalibre kaming pagkain. Kasi habang nakikitira kasi kami, syempre, wala naman kaming pangbayad talaga na ano. Tapos, mangungutang ako sa kapitbahay ng sardinas, tsaka itlog maalat. So, yun lang yung pagkain namin. So, pag dinner, at least magkakanta ako, pakainin yung bata, ganyan, kain kami ng mama ko.
ako. So, nakakuha ako ng trabaho. Nag-audition ako sa Canlalay, Binyang, Laguna. Merong super club doon sa highway. Nung time na yun, nasa gilid kami ng release ng tren nakitira. Tapos, habang naghihintay ako na pwede na akong bumalik sa Tawag ng Tanghalan. So, nung kumakanta ako doon sa Magic Touch, super club, sa gilid ng kalye. Tapos, audition ako ganyan. Yung stage kasi, parang kasing taas lang nito. Biglang, habang kumakanta ako, merong umano sa akin, yan nahablot niya ako. Sabi niya, isasayaw kita. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay, hindi po ako sumasayaw. Sabi ko, kumakanta po ako. Hindi, pinipuwersa niya akong ganoon. Dumating siya na, alam mo yung parang Godfather, nakaslick na, nakapumadang ganyan. May mga bodyguard siya. Siyempre, parang bossing siya sa lugar na yun. Nung hinablot niya ako, nauna pa ako kay Divina Valencia. Yung mikropono talaga sa ulo niya. Gumanon ka rin may mikropono. Binukpok ko sa ulo. Nauna ka pa kay Divina. Nung napukpok ko ng ulo, lumapit yung kanilang bouncer na parang pinaka-floor manager, lumapit na ganyan. Paglapit, para ba naman may hika, ganyan, payat-payat, nakakubang ganyan. Paglapit niyang ganyan, sinuntok siya nung kasama nung mama na yun. Alam mo, doon ako nakapanood ng Free for All. Yung akala ko nung kwentong lang yun, radyo, yung parang may bugbugan. Ganun pala, hampasan ng upuan, ganyan. Ako naman nakatulala sa entabladong ganyan. Ang mama ko, Pisi! Ganyan, tapos tricycle! Kailangan na namin umalis, oo. So, mga ganyang experiences. Tapos, di uwi kami. Tapos, yung may-ari, nagustuhan ang kanta ko. Tsaka yung manager at tsaka may-ari, pumunta at gusto nila akong kunin talaga. Kasi natuwa nga yun, kahit nagkagulo nung gabi. Ang mama ko, hindi ako makipag-usap sa kanila hanggat hindi sila matuto magbisaya. Mga ganon ang tirada. Kaya sabi ko, mama, gugutom tayo kung ganyan. So, anyway, nagtuloy pa rin ako na kumanta until pumwede na akong lumaban sa Tawag ng Tanghalan. Puntahan natin ang tagpo sa Tawag ng Tanghalan. Ayun. Ano ang kwento niya? Oo, ang Tawag ng Tanghalan, nanalo ako kasi hindi siya everyday like ngayon, no? It's a weekly thing. So, every week, merong winner. Naging winner ako ng weekly. So, ilalaban ka sa champion na monthly yata. Ngayon, yung champion for that month, hindi ko natalo. So, hindi ako umabot sa talagang championship. Pero, may nakapanood sa akin sa TV. That time, ang name niya was Dayunior Frias. Magician, entertainer sa Opera House. Kumbaga siya yung nag-talent scout sa akin, dinala niya ako sa club sa Rojas Boulevard, sa Romulus. So at 13 years old, kumakanta na ako sa big band. Yun. So ikot na yun, mga kung ano-anong clubs dyan sa Rojas Boulevard. Bago ako naging yung show talaga, na solo performances, naging miyembro muna ako ng mga malalaking bands or mga 4-piece band. Para sa kaalaman ng lahat, uso pa noon ang mga plaka. Naabutan mo yan? Yes. May vinyl ako, di ba yung ganun? Anong tawag doon? Yung plaka na long-playing album. Long-playing album. Yes. So, I was under Black Gold Records that was in 1978. Noong kinanta ko yung theme song ng Miss Dulce Amor Ina. Paano yun? Dulce, Dulce Amor, saan ka pupunta? Lorna Tolentino. Lorna Tolentino, Eddie Okay. Garcia. And then after that, saka lang si George Canseco ay inilahok niya sa Metropop, second Metropop. Nag-compose siya ng 3 kanta, ipinasok niya 3 kanta, nakuha doon yung Ako ang Nasawi, Ako ang Nagwagi. Ako ang nasawi, ako ang nagwagi. Iboboton po natin. Paano yun? After the Dulce Amor Ina, kumbaga it made waves, sabi nila. Na parang may ibang, yung bata, iba yung boses, ganyan. So, that time, wala pa silang plano talaga na i-develop ako. Kasi medyo, daw ako, yung matigas ulo, rebelde. Because that time, gusto nga ako ipa-repair. Ayaw ko talaga. Anong ibig sabihin ng ipa-repair? Iparitoke? Yeah, lahat. Iparitoke, ganyan. Kasi, maganda naman daw katawan ko. Noon, totoo naman yun. May forma, pero yung mukha ko raw. Bakit ano problema sa mukha? Well, noong araw kasi yata, parang kailangan, pagka ikaw ay matawag na star, ganyan, kailangan meron talagang mga enhancement na gagawin. Kaso nga, ayaw ko talaga nga. So, medyo naging issue yun that time. So, kaya nung ginawa yung long-playing album na yan, hindi nagkaroon ng proper launching. Kasi nga, nainis sila sa akin. Dahil nga, gustong pagandahin. Hindi nga ako pumayag. Dinala ako sa clinic na noong araw, walang computer. So, ruler, sinukat-sukat ilong ko. Nung nag-drawing, tumakbo ako. Tumakas ako. So, ibig sabihin sa mukha mo, walang enhancement pa dyan? Wala. Kasi lumayas ako talaga. It was in Makati Medical. Alam nila to, kinuwento ko, the doctor is Dr. Neri, and I met him again. Sabi ko, Doc, ako po yung tumakbo doon from your clinic. Kasi wala naman ako. I don't have anything against enhancement. Kasi talaga namang nakakatulong. Ako lang naman yun eh. Ako lang ayaw. Wala ako anything against sa mga nagpapagawa. Kung nakatulong, nakaganda sa kanila naman at ako naman kasi, siguro kung meron akong fear, ang fear ko is this, ang boses ko hindi
hindi ko binili, hindi ko inaral, ibinigay ng Diyos. Kung meron akong gagalawin dyan at may masira dyan, at this age, at 64, I can still do the same range. Dulce, sa dami-dami ng kinanta mo, kung iisa-isahin ay talagang kulang ang ating 10 daliri. Pero susubukan natin, ano-ano nga ba yung mga kantang nag-hit sa isang Dulce? Okay, ang pinakamalaking hit na matatawag is ang Paano, na sinulat din ni George Canseco at Duming Amarillo, yung Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa mula nang makasama ka? Kung paano'y limot ko na. Sinundan ito ng? Kastilyong Buhangin. Minsan ang isang pangako'y maihahambing sa isang kastilyong buhangin. Originally by Basil Valdez, but George Canseco wanted me to have a version of that. After Kastilyong Buhangin na naging pelikula ni Vilma Santos. Nora-Honor, I think it's Vilma Santos. Vilma Santos is the Bato sa Buhangin. Okay. Yes, so the Kastilyong Buhangin is Nora-Honor. Yes. Next. Yung iba kasi kasama na doon sa album kasi 8 yung laman ng album. And then later on, nag-record ako. After that, ang sumunod ay mga Bisaya na album. Yung Matud Nila, Usahay. And then my Paano ba favorite, yung Matud Nila? Matud Nila ako, dili angay. My version is the third na naging popular kasi ang unang-una talaga is Pilita Corrales. And then Susan Fuentes. And then yung sa akin. And then I had Usahay, which also Susan, Pilita, and then me. And then there's Dahong Laya. Do you want us to make the kwento? Paano naman yun? Ikwento natin, daw dahon nga laya, napulak, napadpad. I heard that originally written by your mother. Yes. Adelina. Pero, Adelina Alinio. Pero nung araw kasi, hindi pa natin alam paano yung... Paano nagsimula? Yeah, paano kumalat? Mag-submit ng copyright, walang So, ganoon. So, but I hope and pray na mailagay sa ayos yan. Ito lang ang nabanggit mo, isang malaking karangalan na para sa akin. Na saan man naroroon yung nanay ko, at least nasabi ko sa buong mundo na ito yun. Yeah, kasi nakwento mo na umiyak ang nanay mo nung marinig niya ang kanta ko. Sabi ko nga, hindi mo ako na lalapitan. Although, syempre, para malayong panahon, kasi bata ka pa pala noon. And kaya ako nabanggit yan because nagkaroon ako ng hope because of the song Usahay. Na noon, iba ang pangalan, pero nailipat talaga na sa totoong writer. Meron talaga kasing mga na-prove sila. Ito hindi walang maipuprove dito. Kasi kwento lang ito. Wala na yung nanay ko. Naisalin ng kung kanino yung lyrics. But anyway, yeah, I have to tell you, that is also one of my favorite songs. Thank you so much. Dahong Laya. Anyway, pagkatapos nito, umalingaw-ngaw ang awiting Ako Ang Nagwagi. Dulce, ikaw lang ang laging makakanta niyan. Ang Ako Ang Nasawi, Ako Ang Nagwagi kasi. Noong nasa Metropop ng 1979, hindi naman talaga nanalo sa Metropop. Parang yung kay Freddie Aguilar na sinulat niya Anak, hindi nanalo sa Metropop, pero naging sobrang sikat around the world. So, hindi ibig sabihin lahat ng, nagkaroon lang ng pagkakataon na maipakita, mai-showcase. In the case of George Canseco, Song Festival ang Metropop. Tapos, nung napili ako nila Cadoroy Valencia, do you remember Cadoroy, and then Tony Barreiro, na ipadala ako sa International Singing Contest. This was in Hong Kong sa Asian Singing Competition. Doon nanalo ng grand prize pero because it was a singing contest naman. But I chose to sing talaga Ako Nasawi, Ako Ang Nagwagi. Tsaka sila naman talagang nag-ayos noon para maipadala ako. So it was but right to sing the Ako Nasawi, Ako Ang Nagwagi. Ang nakakatuwa doon, ang kwento nito was that George Canseco had to write an English version dahil international contest nga raw. Pagdating doon sa rehearsals, English ako ng English, kanta ng kanta. Pagdating sa mismong contest, kinausap ko yung stage manager, sabi ko, kausapin mo yung director, sabihin mo, tanggalin yung subtitles na Chinese kasi hindi na yan magiging pareho ng meaning. Lumaban ako, kinanta ko yung Tagalog. Pagkatapos kong kumanta, sinugod ako sa likod ng mga kasama natin. Siyempre, ng delegation. Nasabon ako ng gusto. International ito. Kaya noong tinawag na yung mga mananalo, pinapila na kami sa stage, 2 kada bansa. That time, ang kasama ko was Ernie Tagle. Ernie Tagle, ang kanyang entry sa Metropop was Gusto Kong Umawit. But he chose to sing Bridge Over Troubled Water doon sa singing contest. Ngayon, noong nag-announce na, tapos tinawag na yung third na taga New Zealand, si Derek Metzger, na sikat din doon. Tapos second, tinawag na si Ernie Tagle, Pilipinas. Ako, nagbanjing-banjing na ako dun sa mga kausap ko sa likod. Hindi ba? Nanalo na Pilipinas eh. Yung isa pa, napagalitan na nga ako eh. Nagtigas ang ulo ko. So, wala na. Tapos, bigla na lang, tinutulak ako ng mga kasama ko kasi ang announcement is in Chinese. Hindi siya yung marinig mo yung pangalan mo. At saka, passport name ko, Maria Teresa. Hindi yung Dulce. Tapos, tinutulak ako, you, go, ganyan. Sabi ko, why? Sabi niya, you winner. Sabi ko, tinulak akong ganoon. Hindi ko narinig, nanalo pala ako. Ang galing. Diba? Grabe yun talaga. Maraming hindi nakakaalam noon na rebellion yung ginawa ko.
Pero hinangaan ka din Pero ng yun- buong mundo. Pero yun ang At talaga. doon ka nagkaroon ng malaking pangalan. Yes, kasi yun talaga yung kumbaga turning point ng career ko. Kahit na nagkaroon na ng mga naunang plaka kasi, yun talaga yung tumatak. Kaya sabi, yun nga yung sinabing yung signatures. Ako ang Nasawi. ako Oo, ang nagwagi. Yes. Ikaw ang nasawi sa maraming pagkakataon na mahirap ka pero ipinaglaban mo. At the end of the day, winner ka. Yes. Pero marami ka sa buhay mo na iniyakan. Sobrang dami. Marami kang sama ng loob. Nagkaroon ako ng maraming sama ng loob. Paano nasasaktan ng isang dulce? Hindi ko na nga alam kung paano sa dami na ng klaseng sakit. Diretsahan, sino yung anak mo na ngayon ay may bumabara sa puso? Kasi tatlo yun eh. Ano ang pagkakasala mo para magalit sila sa'yo? Dahil kinailangan mong umalis para mabuhay ka. Because I was dying. Kung may isang bagay ka na gustong hiningin, ano yun? Actually, ang hiningi ko lang naman sa Panginoon talaga, sabi ko, I don't have to have them anymore in my life. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.